y-intercept. Okay. Anong ibig sabihin ng y-intercept? Yun yung where the point is located along the y-axis. Okay, dapat i-memorize nyo itong, okay, ano ba itong ating, scroll up to ba? Hindi ko scroll. Okay. So, bawat tinatype ko dyan, dapat mag-take down notes kayo kasi hindi ko magalaw yung aking, hindi ko magalaw itong screen ko pagka hindi ko buburahin to. So, slope intercept, okay. Tingnan niyo itong first function natin, x minus 1. Alright? X minus 1. Dito, nagbaliktad lang si S. Okay, x minus 1. X is the slope. Anong ibig sabihin ng slope? Yung inclination of the line. Yung pagtumba, ano ba 'yung tawag dito? 'Di ba pero alam niyo yung slope, 'di ba? Alam niyo yung slope, halimbawa, slope of the mountain, yung gaano kataas yung mountain, gaano kababa yung mountain, 'di ba? Do you understand what is slope? Yes po. Yes. Yes po, Okay. ma'am. Yung slope ng line. Halimbawa yung ano, teka, paano ko ba to? Okay. Slope. Halimbawa, magdo-drawing ka. Alright. Okay, halimbawa bundok ito. Ito yung slope, ito. Nakikita nyo? Ito yung slope ng mountain. 'Di ba? Katulad ng hagdan, may slope, 'di ba? Ang hagdan nakadiretso ba ang hagdan? 'Di ba may yung naka-incline siya? So, ito yung tinatawag na slope of the line. Okay. Pagka ang line ay straight na diyan, ang slope niya 0. 'Di ba? So ano yung slope ng slope of the line? So dito, 'di ba, ang straight line natin, ang linear function, 'di ba, straight line ang ano. Titingnan natin ano yung slope. Ito 'yon, mx plus b. Ito yung m is the slope. So in this case, x minus 1. Ano ang slope nito? Yung m. Ano ang m dito sa palagay nyo? Nakikita nyo yung pencil ko? Yes. Okay. Ano sa palagay nyo ang slope dito? Ano ang 1. 1? Right. 1. Okay? 1 ang slope kasi pag walang number yung x, walang kasama ang number, ibig sabihin 1 ang kanyang ano ba yung term na yun? Coefficient, right? 1 ang coefficient ng x dito. Okay? Ngayon, ano ang y-intercept? Yung b, 'di ba? Alin ang b dito? Ang Constant. slope ay ano ang slope? Negative 1. Nakuha nyo? So, itong form x minus 1, it is in the slope intercept form. Yung slope nito ay 1, ang y-intercept niya ay negative 1. Anong ibig sabihin niyan? Do you see this coordinate plane here? Itong x and y dito, yung parang cross na line. Okay? Opo, ma'am. Ito tinatawag natin na Cartesian coordinate plane. Itong patayong line, ito yung y-axis. Ito yung naman yung x-axis. Ano yung y-intercept? Yung point, if you find point, negative 1 here, dito mo makikita sa along y-axis. Along the y-axis. Naintindihan? Okay, yun yung y-intercept. Okay. Dito sa
now remember, 'di ba ang function f of x or k of x. Itong ibig lang ano ang ibig sabihin nito? Halimbawa k of x. Anong ibig sabihin niyan? Ano ang other name nitong function na to, k of x? Pagka yung equation natin, k of x, ano ang ibig sabihin niya? Tingnan niyo to, tingnan niyo itong equation na ito. Yan. Y equals mx plus b. So ano ang substitute ng k of x? Y, ma'am. Y. Okay? Y equals mx, ito mx plus b. 'Di ba? Ito yung m, ito yung x. Maliwanag? Okay. So dito naman, okay, k of x equals 7. K of x equals 7. So ano yung k of x dito? K sub 2x, 'di ba? Oh. Ano yung other name nito? Y, ma'am. Y. So ibig sabihin y equals 7, ma'am. 7. So y equals 7, where do you find 7? Sabihin niyo y equals 7. Saan mo ngayon matatagpuan yung 7? What axis? Y. Y. Kaya nga sabi diyan y equals 7. Alright? Din sa pangatlong subfunction, you have... Alright. Ano yung 6 dito? Tingnan nyo yung ating Slope. formula ha. Ano yung 6 dito? Y-intercept. Y-intercept. So, ano ang slope nito? Negative x, ma'am. Hindi. Negative 1. Negative 1. Ay, Negative 1. Yun ang slope. Maliwanag. Okay. Pero ang sabi dyan, if you are going to graph this, you have to graph each of these subfunction because they have their own domain. Ngayon, sa pag-graph natin ito, now remember, di ba dun sa evaluation of functions, meron tayong mga condition, di ba? May condition. Okay, yan, condition yan, di ba? May condition. Pero bago natin i-consider yung condition dito, i-graph muna natin itong equation. Okay, itong function. I-graph muna natin. Alright, so bago ko ma-move ito, kailangan burahin ko muna itong, hindi ko ma-scroll pagka hindi burado ito. That's why I told you guys, if you anything I write on the board or dito, tinatype ko, take down notes. Mag-take down notes kayo. Alright, let's scroll it up. So, ang una dito ay, ang gagawin natin, i-graph muna natin yung kanilang yung function, right? I-graph muna natin yung function. Okay. So, paano natin gagawin yan? Ano ang graph ng x minus 1? Okay, let's scroll up. Alright. So, ang graph ng x minus 1 ay, di ba, ang slope niya, ano ang y-intercept niya? Negative 1. Nasaan yung negative 1? Nandito sa baba, di ba? Ito. Yes, ma'am. Nakikita nyo? So, lahat ng lines above 0 ay positive. Lahat ng numbers or points to the right of 0 ay positive. To the left of 0, negative. Down, below 0 are negatives, right? Okay. So, ang sabi dyan, uunahin natin i-graph yung x minus 1. Graph muna natin. So, paano yan? Ang slope, okay. Ano ang y-intercept niya? Kasi when you draw a line, you just need 2 points, right? You just need 2 points. So dito, pwede ninyong, okay, alamin nyo muna dito yung, para makakuha kayo ng 2 points, yung y-intercept tsaka yung slope. Paano ko ba isusulat dito? Dito. Wait, kailangan ko ng share screen. Ayun. Alright. So,
Okay, dito. So dito, ano ang alamin natin? Okay, ano ang y-intercept? So alamin muna natin yung y-intercept. Ano ang y-intercept nito? Teka. Negative. So k of x, all right, equals x minus 1. Okay, identify natin. Ano symbol ng slope ay m. Okay? Symbol ng slope. So m is what? 1. 1. Okay. And then we have b. B ang y-intercept. Ano ang y-intercept? Negative 1. Negative 1, Negative ma'am. 1. Yan. Okay, negative 1. So, yan. So, you already have 2 points. Because when you draw a line, you only need 2 points, right? So, let's see. Let's see the y-intercept. Y-intercept is negative 1 down here, down below 0, right? So, nakikita niyo yung ating numbers. So, ito ay intervals of 2 nakalagay. So, siyempre sa gitna ng 0 and 2 is 1. So, here, this is the point, right? This is the point. Nakikita nyo yung cursor Yes, ko? ma'am. Alright, so this is the point. Now, paano natin makukuha yung slope? Okay, since the slope is positive from this point, okay, dahil 1 siya, 1, you go up 1, and to the right, 1. Because the slope is 1, magsabing 1, that it means rise is, again, okay, define natin yung slope. Rise over run. Yan. Ang rise ay yung numerator, ang run ay denominator. Okay. Pag sinabi nating 1, ano ang denominator ng 1? Any whole number. Any whole number could be considered as a fraction. And what is it? It's understood fraction, ay denominator. Yung whole number, ano ang imaginary denominators ng whole number? 1 po. 1. Okay, so dito, sabi diyan yung slope natin na yung slope is 1. So ibig sabihin that is 1 over 1. And then in this case, the slope is positive. Positive yung slope, 'di ba? Yung x natin positive. All right. So uunahin natin i-plot ay yung y-intercept. So the y-intercept is negative 1. Dito, so nandito siya sa below 0. Now, ang slope niya is 1, therefore we count 1 up and then 1 to the right. Going up 1 unit, then 1 unit to the right. And then if you connect the points, you will form this straight line. Ito yung point. This point at saka itong point na ito. Pag pinag-connect mo yan, mahabang line niya, ito yung kanyang graph. Naintindihan? Pag ito ay nakabaliktad, yan ay negative slope. Negative. If it rises to the right, if the line rises to the right, it is positive. If the line rises to the left, it is negative. Pagka yung x dito ay may nakalagay negative x, ibig sabihin itong line babaliktad, doon siya aakyat sa kaliwa. Naintindihan? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Alright. So una, ito ngayon yung graph ng x minus 1. Alright? I-graph natin yung, kailangan burahin natin ito. I-graph natin yung pangalawang subfunction. I-graph natin yung pangalawang subfunction. Okay. Ano yung pangalawang subfunction?
Explain na pala niya rito. Okay. Dito. Alright. Ngayon, i-describe natin to, di ba? Ang sabi diyan, x minus 1 if x. Alright. Yung line, straight line ito, di ba? Okay. Yan ay magiging, x minus 1 will only be true if x is, kumbaga, yung equation natin, that will only be true if, sabi diyan, may condition. X is less than -1, tama? Yes po. Okay. Ito yung sabi niya, oh. But we know that k sub 1 must only be drawn in the interval x less than -1. So, hindi ito yung kabuuan. Okay. Ano na natin muna. Yung pangalawa muna. Tsaka ko explain yan sa susunod. Okay. Ito. Pangalawang subfunction. K of x equals 7. Pagka-constant ang function, now remember at tandaan ninyo, yung unang graph natin ay linear function, straight line siya, di ba? Rising to the right. Okay. Ano naman ang ang graph ng constant function? Sasabi dito, k of x equals 7. Okay. Or ibig sabihin yan, y equals 7, tama? Yes. Y equals 7. So, yung meron lang siyang y-intercept. Y-intercept. Itatandaan yung dinidiscuss natin kasi hindi pa natin, iniwan ko muna yung condition. Okay. So, pagka constant function, dahil ito ay y equals 7, hanapin natin yung 7. It is along the y-axis. So, point yan. So, ang graph naman ngayon, ang graph niya ay horizontal. Ito, nakikita niyo yung graph, yung cursor ko? So, di ba? 2, 4, 6, 7. So, 0.7. So, yung y equals 7, ibig sabihin, it is a horizontal line. Maliwanag? So, ang constant function, ang graph niya ay horizontal line. So, therefore, itong horizontal line na ito, it passes through y equals 7. Okay, iwan muna natin yung condition. Right? We go to the next. Okay. We go to the third subfunction. Ano yung third subfunction dito? 6 minus x. 6 minus x. Tama ba yun? Alright, ito. Okay. K of x equals 6 minus x. So, i-graph muna natin tong 6 minus x. So, ano ang y-intercept niya? 6. 6. Okay, ang y-intercept ay 6. Ito, 6. So, nasaan yung 6? Ito, 2, 4, 6. Ayun, ayun yung y-intercept. Okay, tingnan niyo yung slope. Tingnan niyo yung slope. Ano yung slope? Positive or negative? Negative, ma'am. Ano ang slope nito? 1. Hindi. Negative 1. Negative 1. Kasama pag sinabi mong 1, ibig sabihin, pass yun. Pagka negative, kasasabihin nyo yung negative 1. Okay. So, negative 1 ang kanyang slope. Nakikita nyo yung line, it is inclined to the left or rises to the left. Tama? So, this is, pagka ganito ang line na paakyat siya sa kaliwa, ibig sabihin ito ay negative slope. Kuha nyo. So, nag-graph na natin yung tatlong function. Okay. Maliwanag ba yan? Now, balikan natin yung condition. Okay. Balikan natin. Okay. So, ito yung unang function, di ba? Yung x minus 1. Pero may condition, sabi dyan, this graph will only be true if x is less than -1. Okay? X is less than -1. Yan, dali mag... Ay po. Hirap magsalita.
Hirap naman pag bumubulong lang ako, hindi nyo ako marinig. So, x may, sana yun? Ang condition nito ay x is less than -1. Nasaan ba yung negative sa x? Nasaan yung negative sa x? Nandito sa left ng 0, di ba? Nasa left ng 0. 0, -1, -2, right? -3, -4. Okay. Ngayon, sabi diyan, okay, dito along this line, along this graph, okay, nasaan yung negative? Sabi diyan less than -1. So dito, nakita natin dito sa left, ito yung -1, tama? Nakikita niyo yung cursor ko? Yes, ma'am. Okay, ito yung -1. Hanapin, tingnan natin yung line. Ito yung line, yung graph. So less than -1, ito yung point. Yung intersection niya nandito sa point na ito. Less than -1. Itong line. Anong point along the graph is less than -1? Itong point nito hanggang dito. Right? So, mangyayari ngayon, kaya pag nag-graph kayo, pencil muna kasi itong nasa taas nito, buburahin na natin yan. Mawawala yan. Alright, ano yung final graph niya? Tingnan natin yung final graph. Yan. Ito yung final graph niya ngayon kasi sabi niya, if x is less than -1. So dito lang siya, -1. Ito, yung x, -1. Okay, itong point na ito, di ba, kinuha natin dun sa mahabang linya. Andito lang siya. Ito lang yung i-consider natin na graph. Now, sabi diyan, x is less, walang equal sign. So, ibig sabihin yung -1, itong point na ito ay hollow, open circle. Bakit open circle? Nakikita nyo yung merong yung tuldok na may opening sa gitna? Yes po. Okay. Ibig sabihin yan, open circle yan. Bakit? Dahil yung point na ito, itong point na ito is not included in the graph. Less than -1. So, hindi siya equal to -1. So, therefore, dahil dito siya mag-uumpisa, although sa graph, point -1 is not included in the graph. That's why yung endpoint niya ay hollow or ibig sabihin open circle going down. Negative, papunta sa negative. 'Di ba habang pahaba ng pahaba yan, ibig sabihin dito nagiging negative. Negative yan, pakaliwa. Naintindihan? Naintindihan ba yon? Paano nangyari? Yes, ma'am. Okay. So, Yes po. una, gagraph nyo muna yung equation, yung function, graph buong buo. Ngayon, tsaka tayo babalikan natin yung condition. Ang condition niya ay kung, okay, magiging true lamang yung x minus 1 kung ang x ay less than -1. So, ito siya, ito. So, puputulin natin ngayon, aalisin na natin yung nasa taas, hanggang dito lang tayo. Pero dahil sabi niya x is less than, walang equal, so yung point na yon ay hollow, open circle. Yung endpoint niya ay open circle. Ang ibig sabihin lang yan, ang -1 ay hindi included dito sa graph. Pero dito siya nag-uumpisa. Pero yung pinaka-point, hindi included. Naintindihan nyo? Kaya open circle siya. Open circle and then it goes down. Maliwanag ba yon? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, now let's move. Let's move to the second. Constant yung second, di ba? Yan, yung second natin dito. Sabi diyan, k of x equals 7. Where x is less than 2, equal or greater than or equal to -1. Okay? Nakikita niyo yung pagkakaiba, ito merong equal sign. X is less than 2 and but greater than, less than 2 but greater than or equal to -1. So itong line natin ito, yung x equals 7 horizontal line. Nasaan yung 2? Ito yung 2, di ba? Sundan niyo yung sundan yung cursor ko. Ito, di ba? Ito yung point 2. Asan yung -1? Dito sa left ng 0. Ito. Paano lalabas yung graph? Okay. Move natin yung graph natin.
Yan. Okay. So dito, ito yung 7, di ba? Now, sabi diyan, x is less than 2 along 2, di ba? Ito, 0.2. So nakikita nyo rito, less than, ibig sabihin yan, di ba diniretso natin yung line diretso. Pero meron siyang boundary, may boundary siya. Doon sa x is less than 2, nandito. Okay, tingnan niyo yung 2. Open circle, di ba? Open circle. Again, ibig sabihin yan, yung 0.2 ay hindi included sa graph. Although doon siya nag-uumpisa, yung pinaka-point hindi included. Doon lang siya nag-uumpisa. Pero yung pinaka-point hindi included. Kaya nakikita niyo yung halo, yung open circle. Nakikita niyo yung open circle? Yes, ma'am. Okay. So dito, ano yung boundary niya dito sa kaliwa? Sabi diyan, x is greater than or equal to -1. So nasan yung -1 sa x? Andito itong line na ito, di ba? -1. So hanggang dun lang, ito yung graph. Ito yung graph ng function. So dito, yung diniretso nating line, buburahin na natin 'yan dito sa magkabila. Okay. Dahil may boundary siya, ito lang, di ba? So, open circle dito sa kanan dahil yung 2, tingnan mo, yung dito less than 2, walang equal sign. So, ibig sabihin, hindi siya equal to 2. Okay? Less than 2 lang siya. So, ibig sabihin, yung point na yon hindi included. Okay, diretso natin dito sa kaliwa. Sabi diyan, x is greater than or equal. So, may equal sign siya. Equal. So, ibig sabihin, kung may equal sign siya, yung x dito, yung boundary niya, close. Dahil yung point -1 ay included sa graph. So, solid. Okay? Solid. Solid circle ito. Ano yung pagkakaiba? Alam niyo na. Okay. Pagka walang equal sign, open circle siya. Pagka may equal sign, close. Okay, solid yung circle. Naintindihan nyo? Yung pagkakaiba, kita nyo, open ito solid. Maliwanag ba yon? So, yung linya natin, di ba, in-straight line natin, ito, buburahin na natin yan. Buburahin na natin yung kabilaan na ganon. Hindi nakasama sa graph. Kaya natin binubuo lang yung graph para meron tayong susundan. Okay, bago natin ilagay yung boundaries. Maliwanag ba yon? Yes po. Naintindihan ba? Okay, pangatlo na tayo sa pangatlo. Okay, yung pangatlo naman, ano yung equation yan? K of x equals 6 minus x. Alright. Asan yung y-intercept natin is 6. Ayun, 6, di ba? Ang slope ay -1. Kita nyo yung slope. Okay, it rises to the left. Yan. Alright. Ano ang condition nito? Di ba? Ano ang condition niya? Okay, ito na yung graph ng 6 minus x. Ito yung graph, buong graph niya. Pero mayroon siyang boundary, mayroon siyang condition where x is greater than or equal to 2. Alright, greater than or equal to 2. So, tingnan natin nasaan yung x equals 2. Ito. Di ba? Ito yung x equals 2. Dumaan siya doon. Ito yung graph. Ito yung graph. Okay. So, kung iaakyat natin, saan siya? Ayun. Hanggang dito lang siya. Okay? Hanggang dito lang siya. Sabi niyan, x is greater than or equal to 2. So, kung greater than or equal to 2, hanggang dito lang siya, buburahin natin ngayon itong nasa taas. Yan. 'Di ba? So ano ang magiging dito, yung endpoint niya? Close or open? Solid. Solid, all right. It is a solid circle. So titingnan na, so ito yung line niya, 6 minus x, yung buong line. Pero yung condition niya dito is, it will only be true if x is greater than or equal to 2. So,
titingnan natin yung x. Ito yung x eh. Ito yung x, di ba? Yung horizontal line. O, asan yung 2? Ito, 2. So, iakyat natin saan dumaan sa yung point. So, yan siya. Therefore, dito, ito yung endpoint niya. Tingnan natin yung final na graph niya. Ayan, ito. Ito na, di ba? Ito. So, yung nasa taas niyan, binura na natin. Hanggang dito lang siya, solid circle. Papunta rito, pataas yung ano niya, yung x niya, di ba? Habang bumababa yan, tumataas yung x. Naintindihan? So, now you have solid circle. Okay. Ay, so, ito na yung tatlong graph. Yan na itsura ng tatlong graph. Di ba? Ito yung first, yung second, ito yung third. Naintindihan? Yes, ma'am. Okay, tingnan natin. Yan na. Okay. Example number 2. Okay, so yan yung example natin, di ba? Ano yun? One Luna stage yun. Ano ba yun? Okay. So let's see number 2. Ano yung One Luna? Ano yun? Oh, ah. Okay, let's see the graph of number 2. Okay, sabi diyan, graph x minus 2 if x, titingnan nyo pag mayroong dalawang value ang x ha. X minus 2 if, unahin nyo muna yung x. Unahin yung kanan. If x is less than -1 and but greater than or equal to -2. X squared minus 3 if x is less than or equal to 0 but greater than or equal to -1. Okay? Negative x squared minus 1 if x is less than or equal to 2 but greater than 0. And the next one, you have f of x or w of x is -1 if x is less than 3 but greater than 2. All right. Now let us identify these functions. What kind of function is the first one? Linear, ma'am. Linear. Look at number 2. It's now different. What kind of function do you think is the next one? Quadratic, Quadratic. ma'am. Quadratic. Okay. The same thing with the third one, right? Also quadratic. All right. What about the last one? Constant. function. Constant. All right. Constant siya. Okay. Now, identify natin. Ano ang slope dito sa una? 2. -2. Slope. Positive X, 1. ma'am. Positive 1. Y-intercept. -2. Negative 2. Negative 2. Okay. Dito sa quadratic, meron bang slope ito? Ano ba ang graph ng quadratic? Parabola. Letter U po, ma'am. Parabola. 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 Kaya, Letter U. okay. Letter parang anong shape niya? U po, ma'am. U-shape. Right. It's a U-shape. Okay. So, wala siyang slope. Pero ito, tingnan mo. Ano to yung -3 dito? Intercept, ma'am. Yung -3 dito, ito yung vertex niya, vertex. 'Di ba yung U, 'di ba meron yung pinakamababa yung lowest point is the vertex. Ito yung vertex niya, 'di ba pang nag-U-shape kang ganon, yung baba dito. Yung pinakamababa, it's -3 or it's the vertex. Okay. So ibig sabihin, you find the vertex at -3 along the y-axis, that's the same. All right. So x squared dito, mag-U-shape siya. Magpareho yung ano niya, negative tsaka positive yung kabilaan. Alright.
Dito, okay. If x squared is positive, ito, yung x squared nyo positive, di ba? So, kung positive siya, yung parabola opens, yung U shape opens upward. Pag ganun, parang U, open upward. Nakikita niyo yung cursor ko, nagsasayaw? Yes Okay. po. The parabola opens upward. Okay, look at the third one. Okay. The third one is still quadratic, but it says it's negative. Negative siya. Yes So, po. kung negative siya, yung baliktad, it opens downward. So, instead na dito sa positive, you have the lowest point. Dito naman, pag negative naman ang parabola, it has the highest point. Okay? It has the highest point. So, negative x squared, it opens downward. Okay. Downward sa inverted U. Ang magiging shape niya, inverted U. Hindi kayo yung U shape. Okay. Inverted, opens downward pagka negative yung x squared. Naintindihan? Then again, we have a constant function. Maliwanag yon? Po. Okay. Yes po, ma'am. Alright. Okay. So, iisa-isahin natin ngayon yan. Okay. Let us graph the function. We look at its parts. Okay. Sabi diyan, the first one is x minus 2 where x is less Ma'am, than excuse negative me 1. po. Yes. We should be in the next class po, ma'am, kasi po 8:30 na po. Ay, oo nga, no? Yes po. Thank you, ma'am. Oh, okay. So, I'm sorry. Nakalimutan. ma'am. Akala ko tuloy-tuloy na. Well, anyway. Okay. So, nandito na tayo sa second example. Kung pag-aralan ninyo yan, that would be our lesson next class. So, ano yung notes ninyo? Tingnan ninyo ito yung notes ninyo. Itong examples lang ng graph. Okay? Just copy down the examples. Okay? Para Yes, ma'am.